Alam nyo, minsan sa mga mag-asawa, yung lalaki, gusto niya pagsilbihan siya ng asawa niya. Eh, hindi naman nakakatama ng pagmamahal yung asawa. Paano ka pagsisilbihan? Pag pinagamahan mo ng pagmamahal yung asawa mo, automatic, maglilingkuran ka niya. Amen? Mga babae, pasakop sa mga asawa. Hindi sakupin ng mga asawa. Ulitin ko lang. Kapag sa pamilya, ang babae ang sumasakop sa asawa, yung pamilya nasa ilalim ng sumpa. Oo. Why? Hindi yan ang structure ng Diyos. Hindi yan ang family structure ng Diyos. God, Adam, Eve. Yan ang structure ng Diyos sa pamilya. Amen? Hindi yung God, Adam, Eve. Hindi. Sa ilalim si Adam, si Eva. Amen po ba? For your information, sa aking sariling pamilya, gusto ko paalam sa inyong lahat, minsan pa, baka mapagkamalan niyo ako, Andres Isaya. Hindi ako Andres Isaya. Dito sa aking sariling pamilya, bilang bishop nyo, sa aking pamilya, ako ang nasusunod. Ako ang boss. Amen? Amen. Lahat ng sasabihin ni Mary, gagawin natin. Hindi ako talaga nasusunod dito. No kidding. Pag sinabi ko sa kanya, ako maglalaba. Pag sinigawan niya ako, magsaing ka na. Siyempre, ako ang boss. Sumisigaw din ako. Ilang gatang! At least nakasigaw din ako. Nakikinig sa mga loob ko. Mamaya, magpatiwaan na lang ako eh. Alam niya, may ganyan ako namin sa Malaysia. Nasa Malaysia ako. 19 years old yung babae, byuda. Sabi ko, beta-byuda ko. Eh, yung asawa ko, nagpakamatay na. Nagbikti. Bakit nagbikti? Nagsisilos ko sa yung itsura mo na yan kapag sinawsak ka. Talagang malabo mata ng asawa mo. Joke lang. Okay, so, pangapat po, love our country. Mahalin natin ang bansa natin. Amen? Amen? Mahalin natin ang bansa natin. Sa paanong paraan? Honor the authorities. Igalang natin ang mga may kapangyarihan. Huwag natin silang mga bastusin. Yung mga may mga pinapangahas na may tatawagan, may lalapitan, saka may nagamitin niya sa huling baraha. Hindi ka rin ginagamit niya sa hinuli ka, may violation ka. Sa ano ka? Sa gendo ako kilala. Huwag ganun, tas malalaman, Kristiyano ka. Minsan na lang may mga pastor, pag hinuli. Pastor ko, pastor pala kayo, wala kayong lisensya. Nagdadrive kayo. Pinangahas kayo, pastor. As minsan hinuli, hindi na kasigap, pinara. Sir, violation, lisensya. Anong lisensya? Hindi ka nakasigap. Hindi ka pastor ako eh. Ang daming ganyan. Eh sabi, ganyan nga po eh, pastor nga ako kayo eh. Kayo mismo hindi sumusunod. Respect and honor the authorities. Alam niyo, sabi nung happy natin dito sa Gapan. Sino dito mga taga-Gapan? Taas ang kamay. Taga-Gapan. Okay. Dito rin, masakot tayo ng mga dayuhan. Daming dayuhan. Sabi ni Hepe, alam mo, Bishop, pag ang pulis naging kaibigan mo, 24 hours kailanganin mo tulong. Darating yan. Ito yung mga kapatid. Naranasan namin ng Odi. Nalala mo, Brad Odi, nung isang Pasko, tatay niya, nabato ng 500 lang. 500 na Coca-Cola bote, nabato ng kapitbahay. So, takbo sa akin si Odi, Pasko lang, distress eh. Sabi niya, Pastor, may tatay ko ganito ganyan eh. Kontak ako sa pulis. Agis oras lang kami, kasama ko mga pulis. Pinabitbit ko yung umano sa tatay. Bitbitin niya. Saan? Sabi ko lang sa kanila, away eh. Sabi ko, Brad, sandali. Baka mamaya, pag nasa maliling kayo, ilalapit ko kayo sa pulis, masisira ako. Hindi po, kami po nasa tama. So, pag lumapit kayo sa akin, hihingi tayong tulong sa pulis, at kayong mali, huwag na kayo lalapit. Hindi ko kayo siya samahan. Naintindihan ba natin? Kasi siyempre nag-build tayo ng ng ating paniniwala, ng ating aral, mabuting aral. Si Hepe nga eh. Si Hepe, before election, hindi ako napapirma sa akin. Yung pagkapumirma ko, may padulas, may Christmas, may authorities. Yung last night, nag-duty si Chaplain Noel, Chaplain Ariel, tatlo kami nag-duty sa Meno. Hanggang alas 12 kami ng gabi.
Nag-duty kami ron sa outpost. May sakit lang si Major Bobby. Meron siyang major sickness. Kaya hindi siya nakasama sa duty. Ano na kaibigan natin, no? Respect the authority. Obey the laws of the land. Pag sinabing bawal tumawid, huwag ka na tatawid. Amen? Pag sinabing huwag magtatapon ng basura, huwag ka na magtatapon ng basura. Pag sinabing bawal umihi dyan, dito ka umihi. Bawal umihi. Bawal umihi dyan. Minsan dito niya, kung saan may bawal ang basura, ang daming basura. Kung saan bawal ang umihi, yun ang mapanghi. Huwag hawakan, basa ang pintura. Sa araw pintura. Ay, basa nga. Yan ang kahinaan ng to see is to believe. Dapat tayo, we obey the laws of the land. Amen? Sa Manila, or yung baka maluwas kayo, bawal na po magkalat doon. May multa at kulong. Mga kapatid, kaya dito pa lang sa ating probinsya, magsanay na tayong ibulsa ang basura at maghanap ng basurahan at saka itapon. Amen? Amen? Hallelujah. Respect our environment. Mahalin natin yung ating mga kapaligiran. Yung puno ng may puno, huwag yung akitin. Pag walang pahintulot yung may-ari ng mangga. Ano, Ryan? Ay, kung saan galing ang mangga niya? Tumpo. Saka nagpaalam? Kay tatang daw siya nagpaalam. Isipin, hindi naman yan. Yung ingatan natin ng paligid. Kung bakit may ganyang, ang tawag dito, global warming, kasalanan ng tao yan. Hindi sa Satanas ang may gawa niyan. Tao. Amen? Amen? Pagkakaroon ng mga baha, dahil kalbong kapulungan. Barado mga estero, may baha. Respect our environment. Kung meron nga tayong time sa mga darating na panahon, tumulong tayo, magkaroon tayo ng proyekto ng tree planting. Okay po ba yun? Kasi ang Kristiyano hindi lang sa pang-spiritual. Dapat may social touch tayo. Meron din tayong political touch. Ano ibig sabihin nun? We pray for our local government officials. Ako, pag pumunta sa istasyon ng pulis, hindi na ako nagtuturo. Bago ako umalis doon, pinag-pray ko yung mga bilanggo, pinag-pray namin ni Pastor Bob yung mga pulis, at panghuli namin ipag-pray si Hepe. Si Hepe. Minsan, pag nagawin ka ng munisipyo, andun si Mayor, pag-pray mo. Kung sino mga local government officials, pag-pray mo. Amen? Respect our environment. The foundation of our Christian doctrine to His disciples begins with love and ends with love. Hindi napansin? Ang pundasyon ng doktrina, aral, paniniwala ni Kristo sa kanyang mga disipulo, nagsimula sa pag-ibig, nagtatapos sa pag-ibig. Buksan niyo Bible niyo. John 13:34 to 35. Kung paano inibig ko kayo, pag-ibig ng Diyos, anong sabi niya? Mag-ibigan din po. Saan natatapos ang pundasyon ng doktrina ni Kristo para sa totoong disipulo? Sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Itong dalawang bagay lang na ito ang maipamuhay natin. Ganap tayong disipulo ni Kristo. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal na totoo sa kapwa. Amen? Huwag natin mamahalin yung kapanaligan natin na nasa ating pananampalataya. Kahit ano pa rin niya, maliban lang sa satanista. Mahalin natin sila. Kasi alam natin na satanista, alam kong satanista yan. Okay? Amen? Amen. Love God and love people. This is the hallmark of a genuine disciples of Christ. Ito ang pinakatanda ng totoong disipulo ni Kristo. Ano ang tanda ng pagiging disipulo ni Kristo? Pag-ibig. Sabihin natin na pag-ibig. Pag-ibig. Sa English, love. What the world's greatest needs now is love. Ito ang pinakadakilang kailangan ng tao ngayon, pag-ibig. Love is the only key for peace and progress. Naisip niyo ba yan? Minsan sabi ko sa mga pulis, kung ang mga tao, bukal sa puso ang pagmamahal sa isa't isa, walang patayan. Alam niyo kung bakit may patayan? Alam niyo kung bakit? Bakit may patayan? Wala nang pag-ibig. Wala nang pag-ibig sa Diyos. Walang pag-ibig sa kapwa. Ano magiging outcome
Chaos, kaguluhan, patayan. Ang isang pamanik sa akin ni Henry, sabi niya, Bishop, pwede bang pakisabi mo sa mga nasasakupan mo na ipadama nila sa kanilang komunidad na hindi tayo sang-ayon sa isang magulo at marahas na komunidad. Amen? Mga kapatid, crime prevention is everybody's concern. Ang pagsupil sa krimen sa ating komunidad, tungkulin natin lahat. Hindi lang tungkulin ng pulis. Amen po ba? Alam niyo ba kung ilan ang populasyon ng Japan? 140,000 ang populasyon natin. Ang ratio, dapat 1,000 tao, dapat isang pulis ang magbabantay. 1,000 tao? 140,000 tayo population. Ang pulis natin nasa 40 plus lang. Ha? Palagay niyo ba equal? O outnumber? Kaya nga, gusto natin ng mapayapa at matahimik, maayos na lungsod. Hindi natin gusto na may mga karahasan. Kaya mga kapatid, kung sa inyong lugar may mga kahina-hinalang mga tao na bagong dating kahina-hinalang mga kilos at galaw, i-report na natin. Dahil baka isang araw, pamilya natin ang pasukin at gawan tayo ng karahasan. It will be too late. Amen? Amen? We are against violence. We are against bloodshed. Ayaw natin yan. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, if our doctrine is right, our doing, our being, and our living will also be right. Pag ang paniniwala mo at ang aral mo ay tama, tama ang pagkatao mo, tama ang ginagawa mo, tama ang pamumuhay mo. Amen? Ang disipulo ni Kristo ay mayroong malinaw at maliwanag o tamang paniniwala at aral sa buhay. Ang gawain ni Kristo ay tumatawag ng disipulo, hindi miyembro. Kaya nga, ang iglesia ay dapat mapuno ng mga disipulo, hindi ng mga taong naakit. Disciples are learning, believing, and obeying Christ. Kung tayo disipulo, nagpapaturo tayo sa Diyos. Kung tayo disipulo, naniniwala tayo sa Diyos. Kung tayo disipulo, sumusunod tayo sa Diyos. Amen? In summary, in making Christ disciples, we should love God and love people. Tumayo tayo lahat.